Kumusta? Maligayang pagdating. Pakinggan ang kwento, mag-subscribe, at i-on ang notifications para sa mga susunod pa. Dumating si James sa liblib na bayang iyon isang maulap na umaga ng Lunes. Hindi ito lugar para sa mga turista at lalong hindi kaakit-akit. Ito yung tipo ng lugar kung saan ang mga bahay ay mayroon pa ring mabababa at natutuklap na bakod na kahoy, ang sentro ay binubuo lamang ng ilang pangunahing kalsada at ang bawat araw ay tila pare-pareho lang. Ngunit naroon siya para sa trabaho. Isang bagong sistema ang kailangang i-install sa isang lokal na kumpanya at walang sino man sa team niya ang gustong bumiyahe, kaya siya na ang nagpunta. Walang inaasahan, walang pagmamadali, at higit sa lahat, walang plano. Sa hapon ng ikatlong araw, pagkatapos ng isa na namang nakakapagod na meeting at isang matabang na kape sa plastic na baso, nagpasya si James na maglakad-lakad. Maliit lang ang bayan at wala namang masyadong magawa kundi maghintay na matapos ang pag-upload ng mga files sa sistema. Nagkataong lumiko siya sa isang eskinita na hindi niya man lang matandaan ang pangalan at napahinto siya sa tapat ng isang antique shop. Maalikabok ang salaming bintana nito at kupas na ang mga letra sa karatulang nakasabit sa itaas ng pinto. Kahit ganoon, may kung anong humatak sa kanya papasok. Siguro dala ng nostalgia o ng pagkabagot o ng simpleng kagustuhang makakita ng bago. Pumasok siya. Tumunog ang kampanilya sa itaas ng pinto na parabang nagising mula sa isang mahabang pagkakatulog. Sa loob, ang amoy ay pinaghalong lumang kahoy at mga nakalimutang alaala. Tumingin sa paligid si James. Mga tabinging painting, mga orasan sa dingding, mga makinilya, mga aklat na may punit na pabalat, at di mabilang na mga bagay na tila mas may magagandang kwento kaysa sa kanya. Naglalakad-lakad siya sa pagitan ng mga estante, abala sa pagtingin, nang may isang marahan ngunit matatag na boses ang tumawag, "James?" Tila huminto ang oras. Dahan-dahan siyang lumingon na parabang ayaw paniwalaan ang narinig. At doon, nakita niya si Claire. Nakatayo ilang hakbang lang ang layo, may hawak na porselanang tasa. Mas maikli na ang buhok nito, mas maliwanag ang kulay, pero ang mga mata niya. Ang mga matang iyon, makikilala niya kahit saan sa mundo. Ang mga matang bumighani sa kanya noon, at ang mga mata ring nagtaksil sa kanya. 9 na taon na ang lumipas mula nang huli silang magkasama sa iisang lugar. 9 na mahahabang taon mula nang malaman ni James ang tungkol sa panloloko ni Claire. Hindi lang ang pagtataksil ang dumurog sa kanya, kundi ang katotohanang hindi man lang ito nag-atubili, hindi umiyak, hindi sinubukang pigilan siya sa pag-alis. Nanatili lang itong tahimik, na parabang ang pagkakasala ay isang damit na pinili nitong isuot sa araw na iyon. "Claire?" Bulong niya, hindi pa rin sigurado kung totoo ang lahat. Ngumiti ito, isang ngiting alanganin at hindi komportable. "Hindi ko akalaing magkikita tayo rito." "Hindi ko rin inakalang buhay ka pa pala," sagot niya, na may di sinasadyang sarkasmo sa boses. Humakbang ito palapit. "Dito na ako nakatira ngayon." Ilang sandali bago na proseso ni James ang narinig. Sa bayang ito? Si Claire? Hinding-hindi niya iyon maiisip. Sa isip niya, si Claire ay nabibilang sa ibang mundo, isang mundo ng magagarang cafe, mga rooftop party, at mga pangakong hindi natupad. "Lumipat ako rito matapos gumuho ang lahat." Nag-cross ng braso si James. "Ang ibig mong sabihin, matapos mong pakasalan ang lalaking ipinagpalit mo sa akin?" Ibinaba ni Claire ang kanyang tingin. "Oo, 7 taon kaming nagsama. Pero natapos din yon." Katahimikan. Isa sa mga mabibigat na katahimikan na tila pinupuno ang buong silid. Tumunog muli ang kampanilya nang pumasok ang isang matandang lalaki at binati ang may-ari ng tindahan. Bahagyang umatras si Claire bilang paggalang sa espasyo ni James.
Pinanood niya ito na parang nakakakita ng multo. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya o ginhawa o isang matinding pagod. Binagsak ni Claire ang katahimikan. Alam kong wala akong karapatang humiling ng anuman, pero gusto mo bang magkape? Nagalinlangan si James. Bawat himaymay ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na huwag nang balikan ang nakaraan, pero nanaig ang kanyang kuryosidad. Sige, kape lang. Makalipas ang ilang minuto, nakaupo na sila sa isang simpleng coffee shop na may mga mesang kahoy at kurtinang bulaklakin sa mga bintana. Walang espesyal sa lugar, pero ang amoy ng bagong lutong tinapay at matapang na kape ay nagdulot ng kaunting kapanatagan. Nagsimula ang usapan nila ng pautal-utal, may mahahabang paghinto at maingat na mga sulyap. Pero unti-unti, nagsimulang dumaloy muli ang mga salita. Kinuwento ni Claire na matapos ang diborsyo, nagpasya siyang manatili sa bayan. Dito raw niya natagpuan ang kapayapaan, malayo sa magulong buhay na dati niyang inaasam. Ngayon, nagtatrabaho siya sa isang pagawaan ng mga seramika. Simple lang ang kanyang routine at gusto niya iyon. Ikinuwento naman ni James ang tungkol sa kanyang trabaho, mga biyahe at mga pagsubok sa relasyon na hindi naman nauwi sa wala. Siguro pagkatapos mo, wala nang sino mang nagkasya pa, sabi niya na may halong ngiti at seryosong tono. Napabuntong hininga si Claire. Alam kong nasaktan kita at alam kong walang anumang salita ang makakapagbura nun. Pero kung makakatulong man, pinagsisisihan ko yon araw-araw. Hindi sumagot si James. Tinitigan lang niya ang ilalim ng kanyang basyong tasa. Sa isang saglit, nakita niya roon ang sariling refleksyon, basag, pero buo pa rin para magpatuloy. Gusto mo bang mananghalian bukas? Tanong ni Claire, na para bang sumusugal sa isang malaking pagkakataon. Hindi siya agad sumagot, pero sa huli pumayag siya. At nang tumayo sila, napagtanto ni James na hindi na siya galit. May naramdaman siyang mas malala pa, isang maliit na kislap ng pag-asa. Kinabukasan, maaliwalas ang langit, na parabang ang buong bayan ay nakikiisa sa kanilang muling pagkikita. Mas maingat na naghanda si James kaysa karaniwan. 2 beses niyang pinlantsa ang kanyang damit, pinalitan ng relos at inayos ang buhok ng 3 beses bago tuluyang umalis sa harap ng salamin sa kanyang hotel room. Sinabi niya sa sarili na tanghalian lang ito, isang usapan, isang kuryosidad tungkol sa nakaraan na kailangang masagot. Pero sa kaibuturan niya, alam niyang higit pa roon ang lahat. Ang hapong iyon ay tila kayang baguhin ang lahat ng akala niya ay kinalimutan na niya. Dumating siya sa address na ibinigay ni Claire. Isa itong maliit na restaurant na napapalibutan ng mabababang puno at simpleng puting bakod na nagbibigay ng pakiramdam na nasa probinsya. Walang pila sa pinto o mga waiter na nagmamadali. Tahimik, payapa, may mahinang instrumental na musika at mga mesang maayos ang pagkakalayo. Walang pagmamadali, tanging isang kakaibang pakiramdam na tila humahaba ang oras. Naroon na si Claire, nakaupo sa isang mesa sa tabi ng bintana na nakatanaw sa isang hardin sa gilid. Suot niya ay isang simple ngunit eleganteng madilim na asul na bestida. Nang makita siya nito, ibinigay nito ang parehong pigil ng ngiti tulad ng kahapon, na parabang hindi sigurado kung dapat ba niyang hayaang ngumiti ng buo. Lumapit si James at tumayo ito para salubungin siya. Ang yakap ay mabilis lang, pero sapat na para maamoy niya ang pabango nito. Ang pabangong ginagamit nito noon pa man. At iyon ang lalong nagpabagsak sa kanyang depensa. Umupo sila, umorder ng alak at nag-usap ng magaan. Masarap ang pagkain bagamat halos hindi napansin ni James kung ano ang kinakain niya. Ang nagpanatili sa kanya roon ay ang mga titig ni Claire. Hindi siya sigurado kung pananabik ba ang nakikita niya rito o pagsisisi o simpleng kalungkutan. Siguro, lahat ng iyon.
Mahinahon itong magsalita, pinipili ang bawat salita, at nakinig siya na parang isang taong binabalikan ng isang pamilyar na tanawin pero sinusubukang tingnan ito sa bagong paraan. Sa pagitan ng alak, nagbalik tanaw sila. Ang mga masasayang araw nila, ang mga biyahe, ang mga planong binuo nila. Tumawa si Claire sa isang lumang kwento kung saan nawala sila sa New Orleans at nauwi sa pagkain sa isang tagong bar na naging paborito nila. Tumawa rin si James. Mainit pa rin ang alaala. Buhay pa rin iyon sa isang sulok ng kanyang isipan. Naging mas malalim ang usapan, mas personal. Hindi ito eksaktong pagnanasa o simpleng nostalgia. Nasa pagitan nito, isang bagay na wala pang pangalan, ngunit unti-unting nabubuo sa pagitan nila na parang isang lumang baga na muling nag-aapoy. Ang musika sa restaurant ay naging mas malumanay, halos isang bulong na lang, na parabang ang mismong lugar ay gusto silang maging komportable. Dahan-dahang kinuha ni Claire ang kanyang baso at tinitigan si James sa paraang naaalala niya, na parang isang taong malapit ng magdesisyon. Bahagya itong sumandal, ipinatong ang braso sa mesa. Alam kong kakaiba ito pero mayroon ditong isang bagay. Mahina niyang sabi, na parabang nagkukumpisal ng isang sikreto. Hindi sumagot si James gamit ang salita. Tinitigan lang niya ito ng ilang segundo saka umiwas ng tingin na parang iniiwasan ang isang bagay na alam na niya. Pero ipinatong ni Claire ang kamay nito sa kanya. Matatag, walang pag-aalinlangan. Ibinabalik niya ang haplos, hindi mabilis, pero alam na alam niyang tumatawid na siya sa isang hangganan. Pagkatapos ng tanghalian, sabay silang naglakad papunta sa parking lot. Sa labas, ang sikat ng papalubog na araw ay tila isinawsaw sa ginto. Ito yung klase ng liwanag na nagpapaganda sa lahat ng bagay. Sumandal si Claire sa kotse ni James. Suot pa rin ang mahiyain nitong ngiti. Gusto mong pumunta sa hotel mo? Tanong nito sa tonong hindi mapaglaro, pero malinaw ang ibig sabihin. Nag-alinlangan si James ng 3 segundo na parang napakatagal. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto ng sasakyan. Sa hotel, walang nagmamadali. Ang nangyari roon ay halos tahimik, na parabang bawat kilos ay isinasalin mula sa isang lumang alaala. Walang mga pangako, walang deklarasyon ng pag-ibig. Tanging 2 taong sinusubukang bawiin ang isang piraso ng kanilang sarili na naiwan sa nakaraan. Nang umalis si Claire, wala na ang araw at tila tulog na ang buong bayan. Nanatili si James sa tabi ng bintana, puno ng magkahalong emosyon. Isang bahagi niya ang muling nabuhay. Ang isang bahagi naman ay puno ng pagdududa. Ngunit sa pisikal, gumaan ang kanyang pakiramdam na parabang nabitawan niya ang isang pabigat na hindi niya namalayang pasan-pasan pala niya. Sa mga sumunod na araw, may kakaibang nangyari. Ang dati niyang mag-isa at paulit-ulit na routine sa trabaho ay nagkaroon ng matamis na pahinga sa gitna ng hapon. Tanghalian dito, isang lakad doon, isang hapon sa kanyang hotel room. Naging madalas ang kanilang pagkikita, halos automatiko na. Pero may isang pattern. Laging pinipili ni Claire ang mga lugar na tago, malayo sa daan, halos nakatago. Napansin ito ni James. Noong una ay may bahagyang kuryosidad, pagkatapos ay may lumalaking pagkabalisa. Isang beses, nang iminungkahi niya ang isang bagong restaurant sa sentro, sinabi nitong masyadong matao, masyadong maingay. Mas gusto ko ang mga tahimik na lugar, paliwanag nito. At totoo nga, laging napakatahimik ng lahat. Hindi na inosente si James. Ang sinasabing kapayapaan na natagpuan ni Claire sa bayang iyon ay may mga patong-patong na lihim. At ang ilan sa mga ito ay tila mas marami pang itinatago kaysa inilalantad. Ganoon pa man, nanahimik muna siya. Minsan, ang katotohanan ay kusang lumalabas. Natututo na siyang maghintay. Sa ika-6 na gabi ng sunod-sunod na matitinding araw na iyon, nakaupo si James sa gilid ng kanyang kama. Hindi nakabutones ang damit, may hawak na kalahating baso ng whiskey
at umiikot ang isip. Hindi dahil sa alak, kundi dahil sa pagkabalisang nabubuo sa loob niya. Tahimik ang kwarto ng hotel, tanging isang maliit na ilaw sa tabi ng kama ang nagbibigay liwanag. Sa labas, tulog ang bayan o nagkukunwaring tulog, tulad ng ginagawa ni Claire noon kapag magkatabi sila sa kama, noong wala ng pagmamahal na natitira, tanging isang palabas na lang. Nagsimulang kumalat ang mga tanong sa kanyang isipan. Ang pattern, ang pagiging predictable, laging parehong uri ng lugar. Laging parehong pagmamadali sa pag-alis. Laging parehong paraan ng pag-iwas sa mga direktang tanong, gamit ang isang ngiti na nagpaparamdam na maayos ang lahat, pero hindi. Noong una, sinubukan ni James na sabihin sa sarili na baka ganoon lang talaga si Claire. Baka gusto niya talaga ng mga lugar na tago. Baka nasasaktan pa rin siya sa kanyang huling breakup. Baka pinoprotektahan niya ang kanyang sarili. Sinubukan niyang humanap ng mga dahilan sa mga pagliban nito, sa pagmamadali nitong umalis pagkatapos nilang magkita, sa mga malabong dahilan, sa laging maingat na schedule. Pero ang kutob niya ay hindi na kutob ng isang taong bulag sa pag-ibig. Ito ay kutob ng isang taong natutong bumasa ng mga senyales bago pa mahuli ang lahat. Nang gabing iyon, nagpasya siyang hindi magtatanong, hindi mamimilit, pero nagpasya rin siyang magmamasid ng maigi, kahit pa kailangan niyang maging malamig. Kinabukasan, dumating si Claire sa karaniwang oras. May dalang simpleng lemon cake at 2 kape na iginiit niyang galing sa pinakamasarap na coffee shop sa bayan. Ngumiti si James, nagkunwaring kalmado pero nakaalerto na siya. Nag-usap sila ng halos 1 oras hanggang sa binitiwan niya ang isang mungkahi. Dito ka na matulog ngayong gabi. Nag-alinlangan si Claire, hindi tulad ng isang taong nabigla, kundi tulad ng isang taong alam na ang sagot ay hindi. Kinagat nito ang labi, sumulyap sa orasan sa dingding at sinabing, "Hindi ngayong gabi. May mga plano ako." "Kung ganon, ihahatid na kita." Alok niya, sinubukang magtunog kaswal. "Huwag na, tumawag na ako ng taxi." Masyadong mabilis ang sagot nito, masyadong rehersado. Tumango na lang si James at ngumiti. "Sige, ingat ka." Pagkababa ni Claire sa lobby, pinatay ni James ang mga ilaw sa kanyang kwarto, kinuha ang jacket at susi ng kotse, at sumunod ng may distansya. Ipinark niya ang kotse sa kabilang kalsada at nagmasid mula sa loob. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang taxi. Sumakay si Claire sa likod at umalis ito. Huminga ng malalim si James, naghintay ng 30 segundo at nagsimulang bumuntot, nanatili sa ligtas na distansya. Halos walang sasakyan sa kalsada, kaya't mas naging tensyonado ang sitwasyon. Anumang biglaang kilos ay mapapansin, pero matiyaga siya. Dumaan ang taxi sa isang mahabang abenida, saka lumiko sa isang mas magandang subdibisyon. Malalaki ang mga bahay, may mga hardin na alagang-alaga at mabababang pader. Dahan-dahan itong huminto sa tapat ng isang eleganteng bahay na may malinaw na kulay, malalaking bintana at mga ilaw na nakabukas sa loob. Bumaba si Claire, lumingon sa paligid, at pumasok sa gate na isinara niya na parang araw-araw niya itong ginagawa. Ipinark ni James ang kotse ilang metro ang layo. Sa ilalim ng isang puno, pinatay ang makina at bumibilis ang tibok ng puso. Ano ba ang inaasahan niyang makita? Ano ang inaasahan niyang matuklasan? Siguro isang bahagi niya ay gusto pa ring magkamali. Gusto pa ring ang lahat ng ito ay isang paranoid na imahinasyon lamang na bunga ng mga lumang sugat. Pero ang bahaging iyon ay malapit ng maglaho ng tuluyan. Mga 30 minuto ang lumipas. Isang itim na kotse ang dahan-dahang lumiko at pumasok sa garahe ng bahay. Agad na nakilala ni James ang modelo bago pa man niya makita ang mukha ng nagmamaneho. Imposibleng makalimutan. Una niyang nakita ang kotseng iyon 9 na taon na ang nakalilipas. Nakaparada sa harap ng sarili niyang bahay habang sinasabi ni Claire na kailangan nilang mag-usap ng masinsinan.
Ito ang kotse ng lalaking ipinagpalit niya sa kanya, ang lalaking pinakasalan niya, ang parehong lalaki na sinabi ni Claire na hiwalay na sila. Nanatiling hindi gumagalaw si James ng ilang minuto, saka siya napatawa ng maikli at mapait. Hindi ka panipaniwala, Claire, bulong niya habang umiiling. Hindi siya nagulat. Ito lang ang parehong kwento ulit, at sa hindi malamang dahilan, mas masakit iyon. Umiikot ang isip niya, hindi dahil sa bugso ng isang nasugatang puso, kundi sa malamig na lohika ng isang taong hindi naghahanap ng paghihiganti, kundi ng katotohanan. At higit sa lahat, gusto niyang maglagay ng tuldok kung saan tanging ellipsis lang ang naroon. Hindi niya ito kokomprontahin ng gabing iyon. Hindi siya kumatok sa pinto, hindi siya tumawag, hindi siya nag-text. Nanatili siyang tahimik at hinintay ang susunod nitong galaw. Habang pabalik sa hotel, naramdaman niyang kaawa-awa siya at kasabay nito ay kalmado, na para bang ang pagkadismaya na matagal na niyang kinatatakutan ay sa wakas ay nagpakita na, at dahil doon, hindi na ito isang multo. Totoo na ito. Hinaharap niya ang parehong mga lumang multo, pero sa pagkakataong ito, bukas ang mga mata, walang bulag na pag-ibig o mga ilusyon. At kung akala ni Claire ay makokontrol niya ang sitwasyon tulad ng ginawa niya noon, nagkakamali siya. Hindi na si James ang parehong lalaki 9 na taon na ang nakalipas. Alam niya kung ano ang gagawin, at gagawin niya ito ng tama. 2 araw ang lumipas matapos ang gabing iyon nang sundan ni James ang taxi at makita, gamit ang sarili niyang mga mata, ang matagal na niyang pinaghihinalaan. Kasal pa rin si Claire sa lalaking sumira sa kanilang pagsasama noon, at muli, nagsisinungaling ito, pinaglalaruan ang kanyang damdamin, at tahimik na binubuhay ang kanyang mga pag-asa gamit ang matamis at nostalgic na alindog na ngayon ay iba na ang dating sa kanya. Oo, bumalik ang nakaraan, pero hindi para ayusin. Naroon ito para subukan kung gaano na siya natuto mula sa kanyang sakit. Noong Martes ng umaga, nag-vibrate ang telepono ni James. Mensahe mula kay Claire. Magkita tayo bukas, 5:12 p.m. sa Willow Park. May tahimik na lugar doon na puno ng mga puno. Sa tingin ko, magugustuhan mo. Binasa niya at binasang muli ang mensahe. Saka ibinaba ang telepono at naligo. Sa ilalim ng mainit na tubig, nagsimulang mabuo ang plano. Hindi siya naghahangad ng paghihiganti. Masyadong mababaw iyon. Ang gusto niya ay hayaan ang katotohanan na ang magbunyag sa sarili nito sa pinakasariwang paraan. Kinabukasan ng umaga, pagkatapos suriin muli ang code para sa sistemang inaayos niya para sa kliyente, gumugol siya ng ilang minuto para sa isang simple ngunit mapagpasyang hakbang. Gumawa siya ng bagong numero ng telepono gamit ang isang app at nagsulat ng isang maikli at direktang text, walang pirma. Bago iyon, nagsaliksik siya online at sa kaunting pagsisikap, natagpuan niya ang numero ng asawa nito sa isang pampublikong talaan. Ngayon, 5:12 p.m., Willow Park. Nandoon ang asawa mo, may kasamang ibang lalaki. Puntahan mo para makita mo mismo. Hindi alam ni James kung sisipot ba talaga ang lalaki. Wala siyang pakialam. Ang mahalaga lang ay sa unang pagkakataon, haharapin ni Claire ang mga kahihinatnan ng kanyang paulit-ulit na kasinungalingan. Hindi sa pamamagitan ng sigawan, hindi sa pamamagitan ng eksena, kundi sa pamamagitan ng hubad na katotohanan na naroon para makita ng lahat. Wala nang pagtanggi. Wala nang takbuhan. Dumating siya sa parke 10 minuto bago ang takdang oras. Maaliwalas ang langit at isang mahinang hangin ang marahang yumuyugyog sa mga dahon ng puno. Maganda talaga ang lugar na pinili ni Claire. Isang tagong sulok na may malaking puno na may makapal na katawan at mga sangang namumulaklak na nagbibigay ng lilim at privacy. Ang uri ng lugar kung saan naghahalikan ng mga magkasintahan na iniisip na walang nakakakita. Dumating ito sa tamang oras. Suot ang isang simpleng beige na bestida
at may dalang maliit na thermos. Nagdala ako ng tsaa, sabi nito. Nakangiti na parang perpektong maayos ang lahat. Sinuklian ni James ang ngiti ng isang kapanatagan na hindi nito agad nakilala. Isang uri ng kapanatagan na hindi nagmumula sa tiwala, kundi sa katiyakan sa kung ano ang mangyayari. Nag-usap sila ng ilang minuto sa isang bangkong kahoy sa ilalim ng puno. Binanggit nito ang panahon, ang mga bulaklak. Kung paano naging kanlungan niya ang parke mula nang lumipat siya sa bayan. Nagkunwari si James na nakikinig. Maikli ang mga sagot niya, mga tango. Nakatutok ang kanyang mga mata sa daan. Nag-aabang sa sandaling may maaaring dumating. Lumapit si Claire. Hinawakan nito ang kanyang mukha. Malambot pa rin ang mga daliri nito, pero kakaiba ang lamig ngayon. Namimiss mo ba tayo minsan? Tanong nito, mahina ang boses. Tinitigan siya ni James sandali at sumagot ng isang tanong. Ikaw? Handa ka na bang maging tapat ngayon? Hindi nito agad naintindihan o nagkunwaring hindi. Anong ibig mong sabihin? Wala, nagtatanong lang. Umiwas ito ng tingin. Marahil dahil sa instinct. At iyon mismo ang sandali kung kailan isang boses ang dumagundong sa likuran nila, sinisira ang katahimikan. Claire, anong ginagawa mo? Ang sigaw ay pumunit sa hangin na nagpatigil sa kanya. Napatalon si Claire, lumingon, at namutla na parang nakakita ng multo. Naroon siya, ang parehong lalaki mula sa eleganteng bahay, ang parehong lalaki mula 9 na taon na ang nakalipas, ang lalaking sinabi niyang bahagi na ng kanyang nakaraan. Jacob, ang tanging nasabi nito. Nanatiling nakaupo si James, ganap na kalmado, na para bang nanonood ng isang dula na siya mismo ang nagsulat. Sino ka? Sigaw ni Jacob, nakatitig kay James habang nakaumbok ang mga ugat sa leeg. Dahan-dahang tumayo si James. Ang pangalan ko ay James. Sinabi niya sa aking single siya, sinusubukan niyang magsimulang muli. Akala ko, karapat-dapat siyang bigyan ng isa pang pagkakataon. Pero mukhang tumingin siya kay Claire. Mukhang lumatgasgas na laro lang pala ang lahat. Dinala ni Claire ang kanyang mga kamay sa ulo. Hindi siya makabuo ng mga salita. Tinitigan siya ni Jacob, galit na galit. Niloloko mo ko? Sinubukan niyang magpaliwanag pero putol-putol at walang lakas ang mga salitang lumabas sa bibig niya. Hindi ko na alam ang gagawin. Naramdaman kong nag-iisa ako. Umatras si James ng ilang hakbang. Pinagmasdan silang dalawa at nagsalita sa isang matatag na tono. Marami kayong dapat pag-usapan. At tumalikod na siya nang hindi lumilingon. Unti-unting humina ang sigawan ni Claire at Jacob sa kanyang likuran. Hindi na narinig ni James ang mga detalye. Hindi na niya kailangan. Narinig na niya ang mga salitang iyon noon, sa ibang ayos, na may ibang mga dahilan. Parehong kwento, ibang entablado lang. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan na kapamulsa, habang marahang humahampas ang hangin sa kanyang mukha. Malinis ang kanyang konsensya. Hindi siya nanalo o natalo. Pinalaya lang niya ang sarili mula sa isang paulit-ulit na siklo. At ngayon, baka manatili na ang eksenang iyon sa isip ni Claire para hindi na niya maikaila na nakakasakit siya ng tao dahil sa kanyang kaduwagan. Tahimik na nagmaneho si James pabalik sa hotel. Hindi man lang niya binuksan ang radyo. Hinayaan lang niya ang sarili na gabayan ng tahimik na daan habang papalubog ang araw, kinukulayan ng kahel ang kalangitan na para bang isinasara ng buong sansinukob ang isa na namang kabanata. Sa mga sumunod na araw pagkatapos ng eksenang iyon sa parke, parang gumaan ang hangin o baka ang kaluluwa na ni James ang sa wakas ay payapa. Naging tahimik at tuloy-tuloy ang kanyang mga gawain, tulad ng isang taong kakatapos lang ayusin ang huling kahon ng magulo niyang nakaraan. Sa opisina ng kliyente, nabuo ang mga ulat,
naayos ang mga datos at umandar ng walang palya ang mga sistema. Ngunit mayroon ding inaayos sa loob niya. Hindi na mabagal ang takbo ng oras. Iba na ang lasa ng kape. At sa gabi, kapag nakahiga na siya sa kama ng hotel, wala na ang mabagal na pagkabalisa na pumipigil sa kanyang pagtulog. Hindi nagpakita si Claire sa buong linggong iyon. Walang mensahe, walang tawag, walang pagtatangkang magpaliwanag o iligtas ang nawala sa kanya. Naisip ni James kung sa wakas ay naintindihan na niya, kung napagtanto na niyang ang pag-uulit ng ilang pagkakamali ay hindi na aksidente, kundi isang sinasadya at malupit na pagpili. Pero isa pang bahagi niya, mas sanay na at mapagduda, ang nagsasabing isa lang itong pansamantalang paghinto, hindi pa ang katapusan. Nakumpirma ito isang Sabado ng hapon nang pauwi na si James mula sa grocery. May dalang isang supot ng prutas at isang lokal na dyaryo na binili niya dahil lang sa nakasanayan. Pagdating niya sa lobby ng hotel, tinawag siya ng clerk. "Mr. James, may naghihintay po sa inyo sa lounge." Hindi na niya kailangang itanong kung sino. Huminga lang siya ng malalim, naglakad patungo sa salaming silid at natanaw siya sa isang sofa. Nakatitig sa tasang hawak niya na para bang sinusubukang painitin ang sarili mula sa loob. Mukhang pagod na pagod si Claire. Nakatali lang ang buhok. Walang kolorete ang muka at bakas sa ekspresyon niya ang kapaguran. Nang makita siya, agad itong napatayo. "Hi! Hi!" Sagot niya, maikli ngunit magalang. Sinubukan nitong ngumiti pero agad ding naglaho. "Alam kong ayaw mo kong makita. Alam kong pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang huling bagay na gusto mo ay ang pakinggan ako, pero kailangan kong pumunta." Nanatili si James sa kanyang kinatatayuan, nakapamulsa, nakikinig. Hindi siya nagsalita, pinagmasdan lang niya ito. "Hiwalay na kami ni Jacob," sabi nito, nanginginig ang boses. "Talaga?" tugon niya, habang tinaas ang isang kilay. "Seryoso na ba ngayon?" Tumango si Claire. Umalis na siya kinaumagahan pagkatapos ng eksena sa parke. Tinitigan siya ni James ng ilang segundo na parang nakatingin sa isang palaisipang nabuo na niya. "Kaya, bakit ka nandito, Claire?" Huminga ito ng malalim. "Para humingi ng tawad sa lahat, sa nakaraan, sa panloloko, sa pagsisinungaling ko sa iyo ngayon." Hindi. Hindi ako humihingi ng kahit ano, James. Hindi pag-ibig, hindi bagong simula, hindi kapatawaran. Gusto ko lang malaman mo na pinagsisisihan ko, na araw-araw kong pinagsisisihan at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, sinusubukan kong magbago. Dahan-dahang umupo si James sa isa sa mga upuan, nag-cruise ng mga binti at tumingin sa labas ng bintana. Sa labas, ilang dahon ang tinatangay ng marahang hangin. "Gusto mo ba talagang malaman kung anong iniisip ko?" Tanong niya, hindi pa rin nakatingin dito. Tumango ito. Humarap siya rito, sinalubong ang mga mata nito ng tinging matatag ngunit hindi galit. "Nang makita kita sa tindahang iyon, lumundag ang puso ko. Gustong tumakbo ng isang bahagi ko. Gusto ka namang yakapin ng isa pang bahagi at burahin lahat ng pinagdaanan ko dahil sa iyo. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Hindi ka lang basta bumalik sa buhay ko nang hindi sinasadya. Ikaw ang naging huli kong pagsubok, ang patunay na natuto ako sa lahat ng sakit na iyon. At alam mo ba kung ano ang aral?" Hindi ito sumagot. Tinitigan lang siya nito habang may namumuong luha sa mga mata. Na ang pag-ibig na walang respeto ay lason. Na ang pangungulila ay hindi dahilan para ibaba ang sarili. At kung lokohin ka man ng isang tao ng isang beses, baka kaya pa niyang itama. Pero kung pinili niyang magsinungaling ulit, mayroong sira sa loob niya na hindi kayang ayusin ng kahit anong pagmamahal. Iniyuko ni Claire ang kanyang ulo. Mabigat at masakit ang katahimikan. Tumayo si James. Lumapit siya rito at huminto isang hakbang ang layo. "Hindi kita kinamumuhian, Claire. Dati, oo.
Umiyak ako, sinisi ang sarili, tinanong ng 1,000 beses kung ano ang ginawa kong mali para pagtaksilan mo ako ng ganon. Pero ngayon, gusto ko lang ng kapayapaan at walang kapayapaan kapag nandyan ka. Kailangan mong mabuhay para sa sarili mo at tigilan na ang paglaruan ang damdamin ng iba. Kailangan mong matutunang mag-isa, tumingin sa salamin at harapin kung sino ka. May sasabihin sana ito, pero marahan niyang pinutol sa pamamagitan ng pagtaas ng kanyang kamay, na para bang nilalagyan na niya ng tuldok ang usapan. Gawin mo akong isang pabor, huwag mo na akong hahanapin kailanman. Huminga nang nanginginig si Claire. Tumango, kinuha ang kanyang bag, tumalikod at umalis. Walang drama, walang malaking eksena. Dala-dala lang niya sa kanyang mga balikat ang bigat ng isang taong marahil sa unang pagkakataon ay lubos na naunawaan ang lalim ng pinsalang idinulot niya. Bumalik si James sa upuan. Sinulyapan niya ang diaryong hawak pa rin niya at sinimulang buklatin. Sa labas, tinatangay na ng hangin ang mga dahon palayo. At alam niya may mga taong dumarating sa buhay natin na parang taglagas. Maganda, hindi malilimutan, ngunit nakatakdang lumisan. Sa sandaling iyon, hindi niya kailangan ng iba para maramdamang buo siya. Sa wakas, natagpuan na niyang muli ang kanyang sarili. Salamat sa panonood ng video. Kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notifications para hindi mahuli sa anumang updates. Hanggang sa muli.